Francisco Petrarch, ang ama ng humanismo. Pinakamahalagang sinulat niya sa Italyano ang Songbook, isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa pinakamahal niyang si Laura. Giovanni Boccaccio, naging tagasunod ni Petrarch na isinilang sa Paris, ngunit ginugol niya ang kanyang buhay sa Florence. Sumulat siya ng mga kwento at tula. Naglarawan siya ng mga karanasan at damdamin ng tao sa pamamaraang madaling maunawan ng tao. Desiderius Erasmus, may akda ng Increase of Folly, kung saan tinuligsan niya ang hindi mabuting gawi ng mga pari at mga karaniwang tao. Niccolo Machiavelli, may akda ng The Prince, kung saan ipinayo niya na dapat gumamit ng katusuhan, kalupitan at panlilinlang ng mga pinuno para magtamo ng kapangyarihan. Miguel de Cervantes, sa larangan ng panitikan, isinulat niya ang nobelang Don Quixote de la Mancha, aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ng mga kabalyero noong medieval period. Si William Shakespeare ay pinanganak sa Street upon Avon. Sa edad na 18, pinangasawa niya si Anne Hathaway, hindi ang artista sa Love and Other Drugs, kung kanino siya naging tatay ng 3 anak na si Susanna at magkambal na si Hamlet at Judith sa pagitan ng taong 1585 at 1592. Michelangelo Buonarroti, ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance. Ang una niyang obra maestra ay ang estatwa ni David, isa sa pinakatanyag na gawaing sining ni Michelangelo na ibinase sa 3 dimensyon ng sculptor, isang magnipikong statwa na gawa sa marble at makasaysayang bayani. Ang Eucharistia, ang tatak ng dakilang tipanan, dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Rafael Santi, ganap na pintor, perpektong pintor, pinakamahusay na pintor ng Renaissance, kilala sa pagkakatugma at balanse o proporsyon na kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa ang obra maestrang Sistine Madonna, Madonna and the Child at Alba Madonna. La Belle Jardiniere, isa sa sikat na obra ni Raphael. Nicholas Copernicus, inilahad ang teoryang heliocentric, ang pag-ikot ng daigdig sa aksis nito kasabay ng ibang planeta at umikot din ito sa paligid ng araw. Sir Isaac Newton, ang higante ng scientificong Renaissance, sang-ayon sa kanyang batas na universal gravitation. Ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng gravitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inom. Ipinaliwanag niya na ang gravitasyon ito ang dahilan kung bakit bumalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas. Galileo Galilei, isang astronomo at matematiko, malaki ang naitulong ng kanyang naimbentong teleskopyo para mapatotohanan ang teoryang Copernican. At dito nagtatapos ang mga ambag ng Renaissance sa iba-ibang larangan. Salamat sa panunood.